Ano sa tingin niyo po, kasi mas tayo po yung nakakaramdam ng taas ng presyo, eh. Tayong mga ordinaryong tao ang nakakaramdam ng taas ng presyo. Ano sa tingin niyo ba ang dapat ginagawa ng gobyerno ngayon para Sige. maibsan yung bigat sa balikat, lalo na nung mga nasa laylayan ng lipunan? Sige po, ma'am. Sa totoo lang po talaga, yung epekto nung pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, yung kawalan ng trabaho ng mga manggagawa, at syempre, kasunod niyan yung nasahod na natatanggap sa bawat araw, no? Matindi po talaga yung epekto nito, lalo na sa aming mga maralita, dahil yung madalas nga po nating naririnig na maghihigpit ng sinturon, di ba? Sa totoo Mhm. lang, ma'am, nagiging ano na nga, nanggal na nga ang mga Pilipino eh. Kasi Nahati. nakakati na po talaga yung katawan sa sobrang paghihigpit ng sinturon. At Mhm. alam naman natin na sa sinasabi po ng pamahalaan, no, lalo na si Pangulong BBM, na wala daw tayong magagawa sa inflasyon o doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo. Pero alam natin na may pondo naman po kasi ang pamahalaan. 'Di ba? Kailangan lang po Mhm. talagang mai-align ng maayos kung saan dapat ito gamitin. May mga pondo katulad dun sa NTF-ELCA na hindi naman siya kailangan ng mamamayan. 'Di ba? Hmm. Bakit hindi gamitin yung bilyong-bilyong pondo para sa NTF-ELCA ipang-subsidize sa pangangailangan ngayon ng mga mamamayang Pilipino, lalo na nga po yung binabanggit kanina na sobrang kahirapan. Kasi kung magagamit yung mga tamang buwis para dun sa pangangailangan ng mas mararami, no? Yung subsidy, yung pagtaas ng presyo ng langis, lahat kasi apektado nito. Kaya lahat Mm. tayo kikinabang. Yun po yung gusto nating iparating sa pamahalaan natin at gusto natin na agarang solusyonan ng ating pamahalaan. At hindi yung Mhm. lagi na lang sinasabi na wala silang magagawa. Paman po Mhm. sila eh. Kaya alam natin may magagawa sila kung gugustuhin lang po talaga nilang tugunan yung ating pangangailangan. Mm.